Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Kaya mo bang magsakripisyo ng isang buhay bilang kapalit ng kaligtasan ng 100 buhay? Kaya mo bang gawin yon kahit na ang buhay na isasakripisyo mo ay ang iyong pinakamamahal? Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sabel. Edad 23, tubong Zamboanga del Sur. May gusto akong ibahaging kwento sa inyo ngayon. Tungkol ito sa sariling karanasan ko sa buhay na kung saan kinailangan kong magdesisyon kung sino ang aking pipiliing iligtas. Ang buhay ng isang tao ba na mahal ko o ang buhay ng lahat? Itay, malapit na po ang reunion natin ah. May nahanap na po ba kayong isusuot nyo? Reunion? Oo nga pala, anak. Kailan nga uli yun? Naku, si Itay talaga. Kinalimutan na naman ang mahalagang okasyon na yon. Sa susunod na araw na po yun, Itay. Ganun ba? Sige. Hindi rin naman ako sigurado kung makakapunta ako. Po, anong hindi sigurado? Hindi pwedeng wala kayo ron, Itay. Hindi naman yan reunion ng angkan ko, iya. Sa angkan ng nanay mo yan. Kaya hindi na importante kung nandun ako o wala. Ano? Naririnig niyo po ba ang sarili niyo? Naku naman, ano ngayon kung reunion po to ng angkan ni Inay? Asawa po kayo kaya kailangan nandun po kayo, ano? Para saan? Para kutyain uli ako ng mga kaanak niya, iya? Para ipamukha ulit nila sa akin na wala akong kwentang asawa? Kasi principal ng eskwelahan ng nanay mo, samantalang ako, driver lang ng habal-habal hanggang ngayon. Itay naman huwag niyo na pong isipin yun. Matagal na panahon na po yung kutsa ang pangyayari sa angkan ni Inay. Sigurado akong wala na po silang pakialam tungkol dun ngayon. Kahit gaano pa katagal yun, anak, at kahit ilang dekada pa ang lilipas, mananatili na yun sa puso't utak ko. Hinding-hindi ko na yun makakalimutan. Oo na po, naiintindihan ko naman kayo. Pero sana'y dadalo pa rin kayo, Itay. Samahan mo naman kami ni Inay. Hindi na nga po makakapunta sina ate at kuya Huwag mo lang pilitin ang mga yun. Alangan namang pauwiin mo rito. Nasa abroad nga sila. Kaya nga po. Oy siya, maiwan na muna kita at mamamasada na ako. Sige po, Itay. Ingat po kayo. Pagkaalis ni Itay, nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Hindi ko lang maiwasang malungkot kapag ganitong bagay na ang pag-uusapan. Itago naman natin si Itay sa pangalang Santiago. Malaki talaga ang galit ng Itay ko sa angkan ni Inay. Minsan na kasi nilang kinutya at inalipusta ang tatay ko kasi nga habal-habal driver siya samantalang principal naman ng elementary school si nanay. Bago lang naman naging principal si nanay. Basta magmula nung nasaktan si Itay dahil sa estado niya sa buhay na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, nagtanim na siya ng galit sa pamilya ni Inay, maging sa buong angkan niya. Kaya ngayong reunion na namin doon, malaking problema talaga yun sa akin kung paano ko hihikayatin ng tatay ko na sumama pa rin sa amin. Ang dalawa ko namang kapatid nasa abroad. Nasa Taiwan ang ate ko, samantalang nasa Dubai naman si kuya. 3 lang kaming magkakapatid at ako ang bunso. College student pa lang ako. Ang ate ko, graduate siya ng college, samantalang undergraduate naman si kuya. Si ate ang panganay pero wala pang asawa. Si kuya ay meron na. Naiwan lang dito sa Pilipinas ang pamilya ng kuya ko pero nasa syudad sila. Kami kasi nandito kami sa probinsya lang, hindi bukid, hindi rin syudad. Umaasa lang ako na makakauwi ang mga kapatid ko kasi sobrang tagal na naming hindi nagkikita. Hindi rin kami makapag-usap sa cellphone kasi keypad pa lang naman ang cellphone namin dati, hindi pa uso ang touchscreen. Oh, anak, anong nangyari sa'yo at parang ang lalim yata ng iniisip mo riyan? Ay, naku, nandyan po pala kayo, Inay. Bakit hindi kayo nag-text na magpapasundo na kayo? Ay naku, hindi na. Alam kong namamasada na ang tatay mo sa ganitong oras. Uwian na ng mga tao galing sa trabaho Oo nga po 4:00 na nga po pala ng hapon. Pero sa susunod po, Inay, mag-text kayo para makatipid kayo sa pamasahe. Nako iha, hindi naman tayo naghihirap para tipirin ang pamasahe. Masasayang lang ang kita ng tatay mo kung susunduin pa niya ako. Ay nako, kayo na nga po ang bahala. Siya nga po pala, Inay, tulungan niyo naman po akong kumbinsihin si tatay na sumama sa reunion
Bakit? Nagkausap na ba kayo tungkol doon? Opo ngayon lang din. Oh, ano raw ang sabi niya? Ayun nga po, ayaw sumama. Baka raw kutsain lang siya ulit ng mga kaanak niyo. Ano pa nga bang bago doon? Huwag na nating pilitin niyang itay mo, iha. Naiintindihan ko naman siya. Hindi siya komportable roon kaya hayaan na natin siyang maiwan dito kung ayaw niya talagang sumama sa atin. Inay naman kawawa naman po si itay kung dito lang siya maiiwan habang nag-i-enjoy po tayo ron. Sabel anak, mas kawawa ang tatay mo kung makukutsa lang siya ulit doon ng mga kamag-anak ko. Saksi ka naman kung paano siya alipustahin dati ng pinsan ko, hindi ba? Hindi naman po natin hahayaan mangyari yun ulit. Subukan lang nila, talagang matitikman nila ang tabas ng dila ko. Hay nako iha, pagpahingahin mo na nga muna ako. Pagod na ako ngayon Ay naku, oo nga po pala. Pasensya na po kayo, inay. Sige po, magpahinga na po muna kayo. Maghahanda na rin po muna ako ng hapunan natin bago ko pumasok sa night class ko. Sige iha. Ganon ang cycle ng buhay ko sa araw-araw. Minsan ay nasa bahay lang ako tuwing umaga, tanghali o hapon kapag wala kaming pasok. Madalas kasi ay panggabi ang schedule ng klase ko mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8:30 ng gabi. Bago ko pumasok ng klase, nagluluto muna ako ng ulam at nagsasaing ng kanin para sa hapunan namin. Pagod na kasi ang nanay ko kada uwi niya galing sa eskwelahan. Maging si itay man ay siguradong napapagod rin sa pamamasada. Pagkatapos kong asikasuhin ang mga trabaho sa bahay, naligo na nga ako at nagbihis. Tsaka ako dumiretso ng eskwelahan. Sumakay lang ako ng tricycle papunta roon. Pagdating ko, agad kong hinanap ang matalik kong kaibigan na si Kent. Matagal na kaming magkaibigan ng lalaking yun, mula junior high school pa lamang. Nang makita ko siya mula sa di kalayuan, agad ko na nga siyang tinawag at naglakad takbo papalapit sa kanya. Kent! Oh, Sabel, nandito ka na pala. Ang aga mo yata. Ha? Maaga pa pala? Akala ko late na ako Hindi, ikaw talaga. Hindi ka makaintindi ng joke. Ang tanga mo. Wow ha, salamat. Hindi naman masakit. Oh, ba't ka nga natagalan? Malapit ka nang malate. Malamang nagsaing pa ako tsaka nagluto ng ulam. Ano pa nga bang bago? Ganun naman palagi, hindi ba? Oo na. Ano namang meron dyan sa mukha mo? Ba't ka nakabusangot? Kasi namumroblema ako kay tatay Bakit? Anong meron? May nangyari ba sa tatay mo? Wala naman. Nahihirapan lang akong pilitin siya na sumama sa reunion ng angkan ni nanay. Naku, talagang mahihirapan ka dyan. Sa lalim ba naman ng hinanakit niya sa angkan ng nanay mo Sinabi mo pa, hindi ko na nga alam kung paano ko siya kukumbinsihin Hayaan mo na. Huwag mo nang pilitin kung ayaw. Ako nga rin, namumroblema na rin sa dami ng pangyayari sa bahay. Bakit? Ano naman nangyari sa'yo? Yung kapatid kong lalaki, nakabuntis. Si ate naman, problemado sa boyfriend niya kasi nahuli niya raw na naglolo ko. Si inay naman, ayun, at malaki natalo sa sugal. Kaya inaaway ang tatay ko na wala namang ginagawa. Naku, magkano naman daw ang natalo sa kanya? 6,000 raw Naku naman, malaking halaga nga yan. Paano yan ngayon? Hindi ko alam. Hindi naman yun madaling kitain ni itay sa pagiging barbero niya Hindi naman palagi may nagpapagupit sa kanya ng buhok kada araw. Oo nga naman. Talagang mahirap kitain ng isang barber ang 6,000. Hindi lang basta mahirap kundi napakahirap talaga. Yun na nga Ako na nga dumidiskarte sa pangmatrikula ko. Tapos pasaway pa yung si inay. Pagsabihan mo na kasi ang nanay mo, Kent. Baka sa susunod niyan sa gilid ng kalsada na kayo pupulutin. Oo nga Pero ayos Nagkaroon na ng laman ng mga sinasabi mo. Hindi ka natatanga-tanga at lutang. Inirapan ko na lang ang kaibigan ko at saka mahinang pinalo sa balikat. Lagi niya talaga akong inaasar sa katangahan ko dahil matalino siya at bobo naman ako. Magkaiba man kami ng utak, pareho naman kaming problemado sa buhay kaya patas pa rin kami. Maya-maya pa, may mga babae na ngang dumadaan sa harapan namin at talagang nagpapakyut pa sila kay Kent. Ang sarap talagang hugutin ang mga mata nila. Ang ladkit ng tingin sa kaibigan ko, kababae namang tao.
Kaya ayun, hinila ko na lang si Kent na pumasok na kami sa classroom namin para hindi na siya pagsawaang tignan ng mga babaeng may gusto sa kanya. Pagkatapos ng klase, niyaya ako ni Kent na sabay na kaming umuwi. Sasakay pa rin kami ng tricycle at ililibre na raw niya ako ng pamasahe. Siyempre, sino ba naman ako para tumanggi sa libre? Naglalakad na nga kami palabas ng gate ng eskwelahan kung saan naroon nakaabang ang mga driver ng tricycle. Hindi ako masusundo ni Itay kasi siyempre, pagod na yun sa pamamasada niya. Pasimple lang kaming nagkukwentuhan ni Kent palabas ng gate nang bigla kaming hinarang ng isang babaeng may weirdong itsura. Violet ang kulay ng lipstick niya at may dala siyang box na parang cake. Ang lapad ng pagkakangiti niya sa kaibigan ko, kaya biglang kumunot ang aking noo. Hi, Kent. Hello? Kilala ba kita, miss? Hindi, kaya nga magpapakilala ako sa iyo eh. Ako si Clarissa, mula sa Culinary Arts Department. Okay. Para sa itong cupcakes na ginawa ko, nag-bake talaga ako para sa iyo eh. Sana magustuhan mo. Salamat pero bakit mo ako binibigyan nito? Anong okasyon? Wala naman, gusto ko lang ibigay sa iyo. Masarap yan, kainin mo ah. Sige, mamaya pag-uwi ko. Salamat dito ha. Walang anuman. Uuwi ka na ba? Samahan na kita. Ha? Ano? Ang sabi ko, samahan na kita sa inyo. Naku, pasensya ka na. Kasama ko yung kaibigan ko si Isabel. May kasama ka pala. Hindi ko man lang napansin. Hi Isabel, narinig mo naman siguro kung anong pangalan ko, hindi ba? Oo. Mabuti kung ganon. Pasensya ka na't hindi ko talaga napansin na may kasama pala si Kent baby ko. Ang dilim mo kasi. Ha? Anong sabi mo? Wala. Ang ibig kong sabihin, hindi kita napansin kasi madilim. Tsaka alam mo na, morena ka, kakulay mo na ang gabi. Abay, iniinsulto yata ako ng babaeng to porket mistisa siya. Mauna na kami sa'yo, Clarissa. Maiwan ka na namin. Maraming salamat uli sa cupcake. Sige, Kent baby. Sana magustuhan mo. Magkita na lang tayo ulit sa susunod. Kunot na kunot ang aking noo habang nagpatuloy kami sa paglalakad palayo sa higad na yon. Ang lakas ng loob niyang tawaging baby si Kent. Hindi man lang nahiya. Naaamoy ko tuloy ang lahi niya na pagiging malandi. Nang makasakay na kami ng tricycle, napatitig ako sa bigay ng babae na yon na cupcakes. Lalong kumunot ang aking noo kasi nakita kong magaganda nga ang pagkakagawa ng mga yon at mukhang masarap tignan. Maraming kulay, iba't ibang kulay. Maganda rin ang pagkakalagay ng icing at toppings. Hindi ko alam pero nakaramdam talaga ako ng pagkayamot. Parang gusto kong hablutin ang mga cupcake na yon tsaka itapon sa kalsada. Huy, Sabel, gusto mo bang humingi nitong cupcake? Ha? Hindi na. Para sa'yo yan eh. Ano ka ba? Okay lang yun. Kaibigan naman kita eh. At saka kanina ko pa napapansin. Panay ang sulyap mo rito. Baka gusto mo. Sa'yo na to lahat. Hindi naman talaga ako mahilig sa cupcake eh. Sigurado ka ba? Oo, sa'yo na to. Sige, sabi mo yan ha. Oo naman. Tinanggap ko nga ang box ng cupcakes na yon at may planong nabuo sa aking isipan. Napangisi na lang ako ng palihim. Una akong inihatid ng driver kasi mas malapit ang bahay namin kesa kay Kent. Pagdating namin sa bahay, nagpaalam na ako sa kanya tsaka hinintay na makaalis ang tricycle. Nang makalayo na sila, tsaka ako naglakad papalapit sa tabi ng bahay namin kung saan nandun ang sunugan ng mga basura. Tinapon ko ang box ng cupcakes doon at walang salitang iniwan tsaka ako pumasok ng bahay. Nagkunwari na lang akong hindi naiinis para hindi mahalata nila nanay at tatay, tsaka ako naghapunan. Pagkatapos nun, naglinis na ako ng kusina at dumiretso na sa kwarto. Doon na ako nagmuni-muni. Tinitigan ko ang picture frame namin ni Kent na nasa study table ko tsaka ko yun dahan-dahang hinawakan. Ang daming bagay na naglalaro sa isipan ko habang nakatitig ako sa larawang yon. Mukhang kakaiba na yata itong kinikilos ng bunso ko Ay, Nay!
Naku, nandyan po pala kayo. Ano ba naman yan? Lagi nyo na lang akong ginugulat. Hindi naman anak, sadyang mukhang wala ka lang sa sarili mo. Hindi mo nga napansing pumasok ako rito eh. Pasensya na po. Pagod lang po ako sa eskwelahan. Ay nako iha, wag ako dahil nanay mo ko. Kilalang kilala kita. Alam kong may malalim kang iniisip anak. Ano ba yon? Sabihin mo na sa akin. Wala nga po inay, pagod lang talaga. Kaya pala nakatitig ka dyan sa picture frame nyo ng kaibigan mo. Anong meron at parang dinidiin nyo yata ang pagkakabigkas ng kaibigan na yan, inay? Ikaw ang dapat kong tanungin yan, anak. Ano ba talaga ang turing mo kay Kent? Kaibigan lang ba talaga o kaibigan? Inay naman eh. Sige na anak, wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Hindi naman ako magagalit iha. Tsaka nasa tamang edad ka na para sa bagay na yan. Kung mahal mo si Kent, aminin mo na sa akin. Grabe naman ito. Mahal ka agad inay. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo anak. Sige ka, pag ikaw maunahan ng ibang babae dyan, magsisisi ka talaga. Sayang yang kaibigan mo iha. Magandang lalaki, mabait, mistiso, matalino, responsable, ano pa ba? Lalo tuloy akong napabuntong hininga dahil sa mga sinasabi ni inay tungkol kay Kent. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili kong aminin kay inay na may gusto ko sa lalaking yon. Hindi lang basta pagkagusto, kasi talagang mahal ko na siya. Buti na lang at hindi istrikto ang nanay ko tungkol sa bagay na ito. Si Itay lang ang medyo istrikto. Mula high school pa ako may lihim na nararamdaman kay Kent at hanggang ngayon nananatili pa ring lihim ang bagay na yon. Niwala man lang siyang maski katiting na ideya na hindi lang kaibigan ang turing ko sa kanya. Natatakot kasi ko na kung aminin ko kay Kent ang nararamdaman ko para sa kanya, baka magalit siya sa akin at layuan pa niya ako. Pagkakaibigan na nga lang ang meron kami, mawawala pa. Kaya hanggat maaari, itinago ko na lamang yun. Mas okay na yung hanggang magkaibigan lang kami kesa sa layuan niya ako. Ano na anak? Tutunga ka na lang ba riyan? Ano po bang gusto niyong gawin ko, inay? Aminin mo na kay Kent ang nararamdaman mo, iha. Ano? Ayoko nga po, inay. Malalagot din ako kay Itay niyan eh. Hindi pa yun papayag na magjowa ako hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa Itay mo. Tsaka isa pa, hindi naman siguradong magiging kayo ni Kent pagkatapos mong umamin sa kanya eh. Baka nga ma-reject ka lang niya eh. Wow naman, inay. Thank you po sa support ah. Talagang nakatulong sa akin yung sinabi niyo. Biro lang naman iha, pero posible na rin ganun ang mangyari. Kung ganun nga, at least nabawasan na ang bigat sa dibdib mo dahil bukod sa wala ka namang dibdib, wala ka na ring inililihim kay Kent. Grabe ka naman sa akin inay ah, parang nilalait mo na ako niyan eh. Pero inay, ayoko po talaga eh, lalo na ngayong may babaeng nagpapapansin sa kanya. Nako, hindi na bago yan anak. Sa gwapo ba naman ng Kent na yon? Natural lang na maraming babae ang magkakandara pa sa kanya. Hindi po, iba ngayon. Parang kakaiba. Ha? Bakit? Paano mo nasabi, iha? Kasi po, dati kung may babaeng magbibigay ng kung ano-ano kay Kent, hindi niya naman tinatanggap ang mga yon. Pero itong babae na ito, tinanggap ni Kent ang binigay sa kanya. Ayun naman pala eh. Senyales yan na dapat ka ng kumilos anak. Baka maunahan ka pa. Ewan ko po ba sa Clarissa na yun? Masama pa ang tabas ng dila niya. Teka, ano yun iha? Clarissa? Tama ba ang narinig ko? Opo, Clarissa. Clarissa. Naku, sana mali ang iniisip ko. Bakit po inay? May problema ba? May kilala akong Clarissa na halos kasing edad mo, iha. Anak ng mag-asawang mangkukulam. Kaya kung iisa ang babaeng nasa utak natin ngayon, mag-iingat ka. Hindi lang basta-basta mangkukulam ang pamilyang yun, kundi manggagayuma rin. Po, si Clarissa po bang tinutukoy nyo? Sino pa nga ba? Naku naman inay, ang lala ng utak nyo. Baka naman ibang Clarissa ang kilala nyo. Sana nga anak. Sana nga, kasi hindi naging magandang nakaraan namin ng mga magulang ng kakilala kong Clarissa.
Magtatanong na sana ako kay inay kung anong ibig niyang sabihin, kaso nagpaalam na siya sa akin na matutulog na raw siya kasi maaga pa siyang papasok bukas sa eskwelahan. Sa susunod na pagkakataon na raw niya ikukwento sa akin ang tungkol sa nabanggit niya. Ako naman, wala akong nagawa para pilitin si inay kaya natulog na rin ako. Kinaumagahan, naging ordinaryo pa rin ang pangyayari. Maliban doon sa pagkakataong nilapitan ulit ni Clarissa si Kent. Ako na nga lang ang umalis noon at nagkunwaring may lakad pa ako kasi ayokong nakikita ang babaeng yon na hinaharot ang kaibigan ko. Itinuon ko na lang ang aking atensyon sa pagkumbinsi kay Itay na sumama sa reunion hanggang sa nagtagumpay na nga ako sa bandang huli dahil hindi ko talaga siya tinigilan hanggat hindi siya pumapayag. Makalipas ang isang araw na yon, dumating na nga ang araw ng reunion. Handang-handa na akong kilalanin ng mga bagong miyembro ng aming angkan mula sa mga asawa nila at mga anak. Umaasa rin ako na sana ay hindi nila pagdiskitahan ng tatay ko kasi talagang ipagtatanggol ko siya. Mahal ko ang angkan ko pero mas mahal ko ang aking Itay syempre naman. Handa na ba kayo? Opo naman po inay, ako pa, matagal na akong handa ano. Ikaw Han, tapos ka na bang mag-ayos? Oo, wala naman akong arte sa katawan, gaya nyo ng anak mong yan. Siyempre naman Itay, kailangan talaga naming magpaganda. Inihanda ko lang ang sarili ko kung tatanungin nila ako kung may jowa ba ako o wala. Abay, anong jowa ka riyan? Magtatapos ka muna ng pag-aaral. Kaya nga po, sayun lang po talaga ang madalas na tanong ng mga tito, tita, tiyo, tiya, lolo, lola at kung sino-sino pa tuwing may reunion. Ewan ko sa'yong bata ka. O siya tama na yung daldal nyo, tara na at baka mahuli pa tayo. Makalipas ang ilang minutong biyahe, nandun na nga kami sa venue kung saan ginaganap ang reunion na yon. Sa motor ni Itay lang kami sumakay para makatipid ng pamasahe. Siyempre sabay kaming dumating doon pero dahil naaaliw ako sa mga bata, humiwalay muna ako kina Inay at Itay at nakipaglaro sa mga pinsan kong bata. Mahilig kasi ako sa mga chikiting na yon. Maya-maya pa, napansin kong parang may nagkakagulo roon sa labas kaya pinuntahan ko na kagad. Nagulat ako nang makitang si Itay yon at may kaaway siya. Minsan mo na akong tinapakang gago ka, kaya hindi mo na ako matatapakan ulit. Porket mukha kang paa, tatapakan mo na ako, ha? Ang kapal din naman ng pagmumukha mo, no? Akala mo kung sino kang profesional. Santiago, tama na kasi yan. Ano ba? Nakakahiya sa mga tao. Bakit ako sinasaway mo? Yan tiyuhin mo ang sawayin mo. Wala na yatang ibang magawa yan sa buhay kundi apakan ako tuwing magtatagpo ang landas namin eh. Alam mo, ang mabuti pa, umuwi na lang tayo. Ayun na nga ang pinakamabuting gawin. Inay, Itay, teka lang naman po. Anong uuwi? Wala pang isang oras nang dumating tayo rito eh. Uuwi na tayo anak. Kumilos ka na riyan. Nakakahiya na itong ginagawa ng tatay mo. Ako pa? Ako pa talaga? Yang tiyuhin mo nagsimula. Nananahimik lang ako rito sa tabi habang hinihintay kang matapos sa banyo. Nang bigla na lang akong nilapitan ng taong yan para alipustahin ulit ako. Tama ba yun? Aba, hindi talaga tama yun, Itay ah. Isa ka pa, Sabel. Tara na nga't umuwi na tayo. Medyo kinakabahan na nga ako ng sandaling yon. Naaamoy ko na ang away ng mga magulang ko pag uwi namin. Kilala ko si Inay. Minsan lang siyang magalit pero todo-todo naman. Tsaka mahirap din para sa kanyang wag kampihan ang angkan niya kahit mag-away pa sila ng tatay ko. Lagi niyang inuuna ang kanyang angkan pero naiintindihan ko naman siya kasi gusto niya lang magkaroon ng maayos na relasyon sa kanila. Kapag kasi sila lang ni Itay ang mag-aaway, madali lang naman nilang ayusin yun. Pero kung angkan na ni Inay ang sumama ang loob sa kanya, parang hindi na siya mapapalagay kasi nga mahirap ayusin. Hindi nagtagal ay nakauwi na nga kami sa bahay. Pagpasok pa lang namin, nagsisisigaw na sa inis ang nanay ko. Nagbubunga nga na siya. Ano bang nakain mo't pinatulan mo ulit ang tiyuhin ko ha, Santiago? Bakit akong tinatanong mo niyan? Bakit hindi ang tiyuhin mo? Tanungin mo siya kung ano nakain niya at inaapakan niya na naman ako. Napag-usapan na natin ang tungkol dyan, hindi ba? Hindi ba't nagkasundo na tayo kahapon na kahit na anong mangyari, wag mo na silang papatulan? Madali lang para sa iyong sabihin yan kasi hindi ikaw minamaliit nila. Maawa ka naman sa pride ko.
Pride, pride, pride! Lintik na pride yan! Ibaba mo na yung pride mo! Dahil totoo naman ang sinasabi nila eh! Wala kang pinag-aralan! Wala kang propesyon! Pwede bang tanggapin mo na lang yon, ha? Ano bang gusto mong mangyari? Habang buhay mong poproblemahin ang bagay na yan? Ano? Naririnig mo ba sarili mo, Belia? Pati ba naman ikaw? Tigilan mo na nga ako sa kadramahan mong yan, Santiago! Hindi na tayo mga bata rito. Ang tatanda na natin, oh. Ang akin lang naman, pinahiya mo ako ulit kanina. Pinahiya? Anong pinahiya? Paano kita pinahiya? Ako nga itong pinahiya na Dewey mo sa harapan ng iyong buong angkan. Pinahiya mo pa rin ako dahil pumatol ka. Alalahanin mong prinsipal na ako ngayon, Santiago. Sa tingin mo ba, magandang pakinggan na ang asawa ng prinsipal nakikipag-away na parang bata? Talaga? Ganun lang talaga para sa yung bagay na yun. Ay sige, wala na akong magagawa pa kung ganun lang kababaw sa iyo ang nararamdaman ko. Bahala ka sa buhay mo. Magsama kayo niyang angkan mong matapobre. Nasasaktan akong marinig sina Inay at Itay na pinag-aawayan ng tungkol sa bagay na yon. Ayokong may kampihan sa kanila pero sa pagkakataong yon, mas naiintindihan ko pa ang tatay ko kaysa kay Inay. Alam naman sana namin kung ano ang pinaghuhugutan ni Itay ng sama ng loob niya mula pa noon. Masyado nang nasasaktan ng tatay ko kasi pinagtatawanan lang siya ng angkan ni Inay dahil habal-habal driver lang daw siya. Samantalang prinsipal ang nanay ko. Sinabihan pa nga nila si Inay dati na bobo raw ito kasi nagpakasal siya sa isang habal-habal driver. Nadismaya tuloy ako sa nanay ko kasi sa halip na ipagtanggol niya si Itay sa kanila, lalo niyang dinagdagan ng sama ng loob ng tatay ko. Pagkatapos nilang magsigawan, padabog na dumiretso si Inay sa kwarto nila habang sa kusina naman dumiretso ang tatay ko. Iinom yata ng tubig. Kaya ayun, una ko munang pinuntahan si Inay para kahit papaano ay maipaliwanag niya sa akin kung bakit ganun ang ginawa niya. Oh, bakit ka nandito, Sabel? Doon ka sa tatay mo. Alam kong kampi ka sa kanya. Kitang-kita ko kung paano mo ako titigan ng masama kanina. Grabe naman po yan, Inay. Hindi naman po. Bakit ka nga nandito? Wala ako sa mood makipag-usap ngayon, Iha. Hindi ba halata? Inay, kasi naman po, bakit ba hindi nyo nalang ipagtanggol si Itay sa halip na ipahiya siya lalo na sa harapan ng buong angkan nyo? Pagod na akong ipagtanggol siya, Sabel. Ano kami, mga bata? Paulit-ulit na lang? Po, anong paulit-ulit? Wala na akong ibang ginawa sa tanang buhay ko kundi ang ipagtanggol ang tatay mo sa lahat ng taong nang-aapi sa kanya. Kaya nga kinausap ko na siya dati pa na sa susunod na mangyari ang ganong bagay, iwasan niya na lang at lumayas na sa harapan nila. Ah, ganun po ba? Oo, pati nga ron sa mga magulang ni Clarissa, ipinagtanggol ko rin siya. Po, si Clarissa? Yung kakilala ko po? Hindi ko alam. Basta yung kakilala kong Clarissa na may lahing mangkukulam at manggagayuma. Kahit pobre din ang pamilyang yon, may gana pa silang pagtawanan ng tatay mo. Pinagtanggol ko siya roon kaya muntik na akong mamatay sa kulam nila. Ano po? Kulam? Kinulam na kayo? Kailan po yan, Inay? Bakit hindi ko po alam ang tungkol sa bagay na yan? Wala ka pa nun sa mundo, Iha. Magkasintahan pa lang kami noon ng tatay mo. Ah, kaya naman po pala. Ano pa po ang nangyari noon? Ngayon talaga ako magkukwento, Sabel. Wala akong gana. Puntahan mo na lang ang tatay mo. Baka aalis na naman yun at maglalasing. Hay nako, Inay, hindi po siya lasenggo. Hindi nga, pero alam natin pareho na naglalasing yan kapag may problema siya. Kaya puntahan mo na. Sinunod ko na nga si Inay. Pinuntahan ko si Itay sa kusina at nandun pa rin naman siya, ginagawang alak ang tubig. Ang lalim ng iniisip niya. Naawa tuloy ako kay Itay. Ramdam ko kasi ang nararamdaman ng tatay ko kahit hindi ko naranasan ang nararanasan niya. Gusto ko siyang yakapin pero nahihiya lang ako. Dahan-dahan na lang akong humahakbang papalapit sa kanya hanggang sa matabihan ko siya. Nagkunwari pa akong nauubo para lang mapansin ni Itay kasi parang hindi niya napansing may tao na sa tabi niya. Itay? Oo, anak. Bakit? May kailangan ka ba? Wala naman po. Ano lang,
Gusto ko lang humingi ng pasensya sa inyo para sa nagawa ni inay. Ha? Uy, bakit naman? Alam naman po natin ang ginawa ni inay eh. Maski ako po, hindi ko po masyado maintindihan kung bakit hindi na lang niya kayo ipagtanggol sa kahihiyan. Ay, nako. Hindi mo naman kailangang gawin yan, anak. Alam ko naman pagod na ang nanay mo sa ganitong pangyayari. Ako lang talaga itong hindi pa rin makatanggap na ganito lang talaga ako. Huwag niyo pong sabihin yan, itay. Proud po kaya ako sa inyo. Alam ko po ang kwento niyo ni nanay nung hindi pa ako naisisilang sa mundong ito. Malaki kaya ang naitulong niyo sa kanya para makapagtapos siya ng kolehiyo. Oo nga, pero hindi pa rin nun mababago ang katotohanan na hindi ko mapapantayan ang propesyon ng nanay mo. Principal siya, samantalang ako habal-habal driver lang. Tay, habal-habal driver po kayo. Hindi habal-habal driver lang. Huwag niyo pong maliitin yan kasi marangal na trabaho kaya yan. Hindi naman sa ganon, anak. Ang mga tao kasi. Hayaan mo na po ang takbo ng utak ng mga taong yun, itay. Wala naman silang ambag sa buhay natin eh. Nauwi sa mahigpit na yakapan ng pag-uusap namin ni itay. Mabuti na lang at napapangiti ko pa rin siya. Makalipas ang ilang oras, naalala kong may klase nga pala ako pagkaalauna. Kaya naghanda na kagad ako papasok sa klase. Namiss ko na rin kasi si Kent. Pagdating ko roon, nakita kong may babaeng kausap si Kent. Nakatalikod sa akin ang babaeng yon kaya hindi ko makilala kaagad. Kumunot ang aking noo. Lagi na lang kasing may babaeng nakapaligid sa kaibigan kong yon. Iba talaga pagwapo, matalino at mabait. Crush ng campus. Nang makalapit na ako, doon ko lang nakilala ang babae. Si Clarissa yon. Sinadya kong tumikhim kasi mukhang hindi nila napansing nandito na ako. Excuse me. Oh, Sabel. Mabuti naman, nandito ka na. Oh, hello, Sabel. Nagkita ulit tayo. Oo nga eh. Sana last na to. Ano yon? May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Paalam na muna, Clarissa. May lakad pa kami ng best friend ko eh. Sa susunod na lang ulit. Ha? May lakad ta? Oo, nakalimutan mo na kagad, Sabel. Di ba bibili tayo ng materyales para sa project natin? Ay, tara na. Ha? Anong materya? Tara na, sabi. Ang slow mo talaga. Oo. Bye, Clarissa. Mauna na kami ah. Teka lang naman. Baka naman pwede kong sumama sa inyo. Naku, pasensya ka na. Hindi pwede. Marami pa kasi kaming gagawin. Next time na lang ulit, ha? Tara na, Sabel. Lakad na. Litong-lito ako kung ano ang nangyayari at parang iniiwasan yata ni Kent ang babaeng yun. Todong ngiti siya sa kanya noong nakaraan. Parang nagmamadali rin si Kent na makalayo kami kay Clarissa. Hanggang sa nagulat na lang ako nang sumakay na kami ng tricycle at dumiretso pa uwi sa kanila. Inaway ko kagad siya habang nasa tricycle pa kami kasi himala yata at hindi siya papasok ng klase. Dinamay pa ako. Pero ayun naman pala, nag-anunsyo raw ang professor namin kanina na wala kaming klase pero may gagawin na project at by partner yon. Kami na nga kaagad ni Kent ang mag-partner pero sabi niya siya na raw ang bahalang gagawa nun para hindi na ako ma-stress pa. Ang swerte ko talaga sa kanya. Pagdating namin sa bahay nila, akala ko ay gagawin na niya ang project pero hindi pa raw muna. Ewan ko kung anong problema niya at parang balisa yata siya. Hoy Kent, napano ka ba? Ha? Wala. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Bakit ka umiiwas kay Clarissa kanina? Anong meron? Akala ko type mo yun. Ha? Anong type pinagsasabi mo dyan? Naiilang nga ako sa kanya eh. Naiilang? Bakit naman? Inimbitahan niya ako kanina na pumunta raw sa bahay nila. Kasi wala raw doon ang mama at papa niya. May lakad raw. Tapos, kinindatan niya ako. Anong ibig sabihin nun? Naku, ang laswa naman yata. O diba? Buti hindi ka na slow ngayon. Grabe ka sa akin ah. Pero seryoso, Sabel. Mukhang balak yata akong pagsamantalahan ng babaeng yun eh. Adik yata to eh. Ikaw, pagsasamantalahan? Ng babae? Hoy, wala pa akong naririnig na babaeng rapist ha? Hindi natin alam. Baka si Clarissa pa lang. Baliw. Asan ang papa't mama mo? Nasaan ang mga kapatid mo? Ba malay ko.
Kita mo namang wala ng tao rito pagdating natin eh. Kaya pala akong dinala mo rito sa bahay nyo nang walang ibang tao Kasi iniyaya ka ni Clarissa. Kilabutan ka nga. Nanginginig ako sa babaeng yun. Ang pangit tignan ng lipstick niyang violet. Para siyang lumamon ng ube. Tsaka ang pangit din tignan ng blush on niyang sobrang pula. Para siyang sinampal ng engkanto. Idagdag mo pa yung buhok niyang parang nakakita ng multo. Hindi marunong magsuklay. Sabay kaming napatawa ni Kent dahil sa panlalait niya kay Clarissa. Seryosong tao yang kaibigan ko at minsan lang lumalabas ang kabaliwan niya. Ewan ko, pero parang gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos niyang laitin ang babaeng yun. Para bang may basihan na ako na hindi niya magugustuhan si Clarissa. Masama na kung masama, pero anong magagawa ko kung ganun talaga ang nararamdaman ko? Maya-maya pa, may biglang kumatok sa pinto nila. Ako na sana ang magbubukas pero pinigilan ako ni Kent. Baka daw mama niya na yun o papa niya, kaya siya na ang magbubukas. Pero nagulat ako nang bigla siyang mapasinghal. Clarissa? Anong ginagawa mo rito? Hi Kent baby, surprised? Anong surprise? Paano mo nalaman ang bahay namin? Siyempre pag gusto ko maraming paraan. Sinundan kaya kita. Bakit mo dinala si Isabel dito? Anong ginagawa niyo? Naku naman bakit ka ba nandito? Sa na-miss ka agad kita Kent baby. Pwede ba akong tumuloy sa loob? Pasensya ka na, hindi pwede. Bakit hindi? Nandyan nga si Isabel Bakit siya pwede tapos ako hindi? Malamang, kaibigan ko yun. Kaibigan mo lang naman siya Ako ang future girlfriend mo kaya patuloyin mo na ako. Medyo nahirapan kaya akong hanapin itong bahay niyo. Pasensya ka na talaga. Sige na, umuwi ka na. Sinarado kagad ni Kent ang pintuan nila. Panay sigaw naman ni Clarissa sa labas at talagang sinisipa pa niya ang pinto. Hindi ako makapaniwala sa babaeng yun. Mukhang obsessed na yata siya kay Kent. Kaya pala naiilang na si Kent sa kanya kasi sino ba naman ang hindi? Nilalandi na pala siya ni Clarissa. Ang bilis kumilos ng babaeng yun. Simpleng-simple lang para sa kanya ang bagay na hindi ko kayang gawin kay Kent. Pero nagtataka ako. Ikinuwento kasi ni Kent sa akin na magmula raw noong binigyan siya ni Clarissa ng cupcakes, palagi na raw tinatanong ng babaeng yun kung masarap daw ba ang cupcakes na gawa niya. Tanong siya ng tanong kay Kent kung kinain ba raw niya ang mga yon. Si Kent naman, tango lang daw ng tango kahit maski pagtikim doon ay hindi niya nagawa. Nagdududa na tuloy ako, lalo na nang maalala ko ang sinabi ni Inay na marunong daw manggayuma ang Clarissa na kakilala niya. Naisip ko bigla na paano kung ang kilalang Clarissa ni Inay at ang kakilala kong Clarissa ay iisang tao lang. Doon na ako kinabahan kasi mangkukulam nga rin daw ang babaeng yun. Kinaumagahan, mag-isa lang ako sa garden ng eskwelahan. May upuan at mesa roon. Mas gusto ko pang tumambay at mag-aral doon kesa sa library kasi presko ang hangin. Nagbabasa lang ako ng mga lesson ko nang bigla akong ginulat ni Clarissa. Sabel! Clarissa? Naku naman, ginulat mo ko. Ayos lang yan. Hindi ka naman inatake sa puso Ha? Gusto lang kitang makausap. Hindi ka ba busy? Heto, nagbabasa ako ng lessons ko. May quiz kasi kami bukas ganun ba? Mamaya na yan. Alam ko namang hindi ka competitive sa klase Pumasa ka lang, ayos na yon, hindi ba? Usap muna tayo. Bakit ba? May kailangan ka ba? Wala naman. Eto, may dala akong snacks. Kwentuhan muna tayo. Kahit ano, pero mas gusto ko kasing si Kent ang pag-usapan natin Pwede ba yon? Naku, nagbabasa pa kasi ako Pwedeng sa susunod na lang? Sige na, huwag kang madamot. Kwentuhan lang naman Tsaka mangungopya ka lang naman kay Kent baby Alam ko namang lagi kang nangungopya sa kanya Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan? Naku, wag mong masamain ang sinabi ko ha. Ayos lang naman yung mangopya Ako nga rin nagpapakopya rin ako sa classmates ko. Hindi ko na maitago ang pagkunot ng aking noo sa babaeng yun. Hindi ko alam kung anong problema niya at napaka-insensitive niya yata.
Balita ko, matalino raw siya kagaya ni Kent. Pero mukhang ang baba naman yata ng kanyang emotional intelligence kasi hindi niya alam na nakakasakit na yung pananalita niya. Noong nakaraan lang, sinabihan ako ni Clarissa na madilim daw ako kaya hindi niya ako napansin na kasama ni Kent kasi medyo madilim na rin noon. Tama naman siya na morena ako, pero kailangang madiin na salita talaga ang gamitin niya. Napailing na lang ako tsaka nagpeke ng ngiti. Wala naman akong magagawa eh. Alangan namang itaboy ko siya roon, di nagmukha naman akong bastos. Pero bago pa man ako makapagsalita, inunahan na niya kagad ako. So, bala ko kasing ligawan si Kent, baby eh. Ano? Ligawan? Anong ligawan? Ligawan? As in liligawan ko na siya. Alam ko namang gusto niya rin ako eh. Nararamdaman ko yon. Sadyang pakipot lang ang lalaking yon. Grabe, hindi ako makapaniwala sa'yo. Paano mo naman nasabing may gusto siya sa'yo? Basta, sa akin na lang yon. Tulungan mo na lang ako dahil may gagawin ako. Ano naman ang gagawin mo, Clarissa? May pagmamayari kaming karinderya. Ibibigay ko sa iyo ang address nun. Ang gagawin mo lang dalhin mo si Kent doon bukas ng tanghali. Saktong 12:00. Bakit naman? Kasi may inihanda akong sorpresa para sa kanya. Kaya gusto kong dalhin mo siya ron. Magkunwari ka na ililibre mo siya ng pananghalian. At galingan mo ang pag-acting mo para hindi ka niya mahalata ah. Seryoso ka ba dyan, Clarissa? Oo, Sabel. Seryosong seryoso. Huwag ka na sanang tumanggi kasi magkaibigan naman kayo, hindi ba? Gagawin mo ang lahat para sumaya siya. Kaya tulungan mo na ako. Hindi ako makapaniwala sa'yo. O ano, nagkakaintindihan na ba tayo ha? Aalis na ako. Huwag mong kalimutan bukas ha. 12:00 ng tanghali. Sige. Mabuti. Teka, pahiram nga ng ballpen at notebook. Bakit? Malamang isusulat ko ang address ng karinderya namin. Ang slow mo talaga, no? Pero ayos lang yan. Hindi na nga ako nakapagsalita pa. Para akong naubusan ng salitang sasabihin sa babaeng yun. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang ugali niya. Halatang maldita pero nagbabait-baitan lang sa akin. Sinikap na nga niyang maging mabait, nangingibabaw pa rin ang pagiging masama ng tabas ng dila niya. Ang malala pa roon, mukhang hindi niya alam yun. Parang wala siyang ideya na may na-o-offend siya sa mga pinagsasasabi niya. O baka naman sinasadya niya lang din yun. Ewan ko nga ba sa babaeng yun? Pagkatapos niyang isulat ang address niya, nilapag niya ulit sa mesa ang ballpen at notebook ko tsaka niya akong initian at umalis na. Ni hindi man lang nagpasalamat sa akin. Tinitigan ko na lang yung address sa notebook at namroblema kung dadalhin ko ba si Kent doon bukas o hindi. Hindi na tuloy ako makafocus sa binabasa kong lesson. Kinabukasan, wala nang ibang laman ng utak ko kundi yun lang talaga. Pagulong-gulong na lang ako sa kama habang nakatitig sa number ni Kent sa cellphone ko. Inisip ko kung ite-text ko ba siya para papuntahin siya doon o hindi. Ilang oras akong naguguluhan hanggang sa nakapagdesisyon na nga ako na hindi ko dadalhin si Kent doon. Hindi ko sasabihin sa kanya ang balak ni Clarissa. Bandang 2:00 ng hapon, ganun na lang ang gulat ko nang biglang may nagsisisigaw sa labas ng bahay namin. Mas nagulat ako nang makitang si Clarissa yon kaya natataranta ako. Nasa bahay kasi si Itay. Hoy Isabel! Lumabas ka riyan! Alam kong nandyan ka sa loob! Anak, anong ginagawa ni Clarissa rito? Kilala niyo po siya, Itay? Oo, kilala namin ang nanay mo mga magulang niya. Ano ba nangyari? Bakit parang galit na galit siya? Kasi po, Nako, hindi maganda ito. Mabuti pa lumabas ka na, harapin mo na siya ron. Tawagin mo lang ako kung kailangan mo ng tulong ha. Dito lang ako, panonoorin ko kayo. Sige po, Itay. Sabel, ano ba? Lalabas ka ba riyan o papasukin ko ng bahay niyo? Oo na, nandito na. Mabuti naman at nagpakita ka na rin. Akala ko habang buhay mo na akong pagtataguan eh. Paano mo natunto ng bahay namin? Hindi mo na kailangan pang malaman yon, Sabel. Alam mo na siguro kung bakit ako napasugod sa inyo rito, hindi ba? Oo, hindi ako ganun kabobo.
Sabihin mo nga sa akin, babae, bakit hindi ka tumupad sa usapan natin? Usapan? Aling usapan? Gaga ka ba? Ang ayos-ayos ng usapan natin kahapon Pinaghintay mo ako sa wala. Nasayang lang ang inihanda kong sorpresa para kay Kent. Pasensya ka na nakalimutan ko eh. Bobo ka na nga, hindi ka pa magaling magsinungaling. Alam kong sinadya mong wag sabihin yun sa kanya. Alam mo naman pala eh. Huwag mo akong kinakalaban sa Bel dahil masama akong kaaway. Sinabi ko sa'yo hindi mo ako kilala. Bibigyan kita ng ikalawang pagkakataon Bukas ulit, sa parehong oras at lugar. Huwag na huwag mo akong bibiguin dahil… Dahil ano? Dahil sinasabi ko sa'yo, may mangyayaring hindi maganda sa mga magulang mo. Pahihirapan ko sila. Bibigyan ko sila ng sakit na hindi kayang lunasan ng mga bobong doktor. Anong sinabi mo? Sa halip na sagutin niya ako ay ngumisi lang siya sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong kinabahan. Lalo na nang makita ko ang namumula niyang mga mata pero bigla rin yung naglaho. Ewan ko kung namalikmata ba ako pero nakita ko na talagang nag-iba ang kulay ng mga mata ni Clarissa. Magkahalong itim at pula pero mas nangibabaw ang pula. Pagkatapos noon ay umalis na lang siya nang walang paalam. Naiwan akong nakatulala roon habang kinakapa ko ang aking dibdib kasi ang bilis ng pintig ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag kung saan nanggaling yung nararamdaman kong kaba at pag-aalala. Pagkatapos nun, nilapitan kaagad ako ni Itay. Muntik ko nang makalimutan na nandun nga pala siya sa loob ng bahay nagtatago. Akala ko'y narinig niya ang lahat ng pinag-usapan namin ni Clarissa. Pero may ilan pala siyang hindi narinig. Buti na lang talaga at ibinulong lang ni Clarissa ang tungkol sa pananakot niya sa akin. Kasi hindi ko rin alam kung paano yun ipapaliwanag kay Itay. Kinaumagahan noon, araw ng Sabado kaya wala kaming pasok. Nag-text si Kent sa akin. Magkita raw kami sa plaza dahil may importante raw siyang sasabihin. Kaya dumating na nga ako kaagad sa saktong oras. Anong meron, Kent? May gagawin ba tayo? Tungkol ba sa project natin yan? Kailangan mo ng tulong ko? Ayos yan. Mabuti nga yan makatulong man lang ako sa'yo kahit konti. Hindi yun, Sabel. Tapos ko nang gawin yun. Ha? Tapos na kagad? Ang bilis Madali lang naman kasi. Kung sa bagay, ikaw na yan eh. Madali lang naman ang lahat para sa'yo. So ano na ngayon ang sasabihin mo? Bilisan mo na, kinakabahan na tuloy ako rito eh. Pwede bang umupo ka na muna? Heto na nga, uupo na. Handa nang makinig sa anumang mahalagang bagay na sasabihin mo sa akin. Pansin kong saglit na pumikit si Kent tsaka humugot ng napakalalim na buntong hininga. Parang hinahanda niya ang kanyang sarili. Napakunot tuloy ang aking noo dahil mukhang seryoso nga talaga siya. Pero halata ring parang kinakabahan. Hindi ko lang talaga siya kayang basahin. Ang hirap hulaan ng tumatakbo sa utak niya. Ganun talaga siguro kapag matalino. Maya-maya pa, nagsimula na nga siyang magsalita at titig na titig siya sa akin. Sabel, alam kong magkaibigan tayo, pero… Pero… Magkaibigan tayo, di ba? Ha? Oo nga, ano bang ibig mong sabihin? Hindi ka naman siguro magagalit sa akin kung… Kung? Alam mo, Kent, isang pambibitin mo na lang tatadyakan na talaga kita. Kung sasabihin ko sa iyong gusto kita. Ano? Anong sabi mo? Ang hirap pala nito. Hindi ko alam kung maiinis ako o hindi. Kasi sobrang manhid mo talaga, Sabel. Ha? Gusto kita. Matagal na. Sobrang tagal na, Sabel. High school pa lang tayo. Gusto na kita. Tinago ko lang sa'yo kasi natatakot ako na baka magalit ka sa akin. Tapos lalayo mo ko. Natatakot ako na baka masira ang pagkakaibigan natin dahil lang sa nahulugan loob ko sa'yo. Ha? Gaya niyan. Yung pagiging slow mo. Matalino naman sana akong tao pero ewan ko ba, nahuhulog ako sa pagiging slow mo eh. Ang weird, di ba? Gusto mo ako, Kent? Sabel naman. Uulit-ulitin mo pa talaga eh. Halos hindi na nga ako makahinga rito sa kabaw. Kung ganon, hindi lang pala ito isang one-sided love. Ha? Ano? Anong ibig mo sabihin? Sobrang bilis ng pintig ng aking puso ng mga sandaling yon.
Pero pilit ko pa rin yun nilalabanan. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Pakiramdam ko ay nasa langit na ako o di kaya'y lumulutang na sa ulap. Sobrang saya ng aking puso. Inamin ko na rin kay Kent ang nararamdaman ko para sa kanya kaya napasigaw na nga siya sa sobrang saya. Nauwi sa mahigpit na yakapan ng eksenang yon. Inihatid ako ni Kent pa uwi sa amin. Inimbita pa siya ni inay na magmerienda muna pero umuwi na siya. Kinakabahan siguro siya sa nangyaring aminan ng feelings. Ang tamis yata ng ngiti ng anak ko ngayon Anong meron, Sabel? Oo nga, anak. Kahapon lang may away ka pang hinarap. Tapos ngayon, mukhang iba na yan Oo nga anak, nabanggit sa akin ng tatay mo na sinugod ka raw dito ni Clarissa. Tama nga ang hinala ko, iisang Clarissa ang kilala natin. Inay, itay, wag na po muna nating pag-usapan ang tungkol sa Clarissa na yan, pwede po ba? Masaya po ako ngayon Ay, ano bang meron, iha? May sasabihin ka ba sa amin ng tatay mo? Medyo kinakabahan ako na aminin sa kanila ang nangyari sa plaza. Pero dahil nando naman si inay na sigurado akong susuportahan ako, nagkaroon pa rin ako ng lakas ng loob. Sinabi ko sa kanila na nagkaaminan na nga kami ni Kent. Nagulat silang pareho. Si inay kinilig. Si tatay naman nakakunot ang noo at mukhang nagalit. Pero normal lang naman yon sa isang ama. Ang pareho lang sa kanila ni inay ay bigla silang natakot para sa akin. Kasi alam rin nilang may gusto si Clarissa kay Kent. Ngayong nagkaaminan na kami ni Kent, sigurado raw na magagalit si Clarissa at posibleng mapahamak ako. Kaya binalaan ulit ako nila inay at itay na mag-iingat sa babaeng yon. Hindi nga sila nagkamali. Araw ng Lunes, pumasok ako ng maaga para makita si Kent. Pero si Clarissa ang una kong nakita. Galit na galit siyang naglalakad papalapit sa akin. Nang makalapit na siya, parang gusto niya akong sakalin. Buti na lang at wala masyadong tao sa pwesto namin. Walang iya ka, Sabel! Traidor ka! Anong traidor ang sinasabi mo dyan, Clarissa? Narinig ko ang balitang may gusto ka raw kay Kent at may gusto rin siya sa'yo. Ha? Paano mo nalaman yun? Sa mga kaibigan niya. Wow, ang talas naman pala ng radar mo. Pero tama ka nga nang narinig. Walang yakang babae ka? Tinraidor mo ako! Paanong tinraidor ha? Alam mong gustong gusto ko si Kent. O tapos, gusto ka ba niya? Magugustuhan niya ako kung hindi ka lang umepal. Ngayon, matitikman mo ang galit ko, Sabel. Hindi mo yata alam na nagmula ako sa pamilya ng mga mangkukulam. Humanda ka sa akin. Makikita mo ang hinahanap mo. Walang pasabi ulit siyang tumalikod sa akin. Gusto ko sana siyang habulin para itanong kung ano ang ibig niyang sabihin, pero unti-unti naman yung naging malinaw sa aking isipan. Kukulamin niya ako o di kaya'y kukulamin niya sina inay at itay. Dahil doon, muli akong nakaramdam ng kaba pero mas malala na yun at ayoko ng ganong pakiramdam. Inilihim ko pa rin kina inay at itay ang tungkol sa bagay na yon maging kay Kent. Mas naging sweet naman si Kent sa akin at para na siyang nanliligaw. Pero hindi pa niya sinabing nanliligaw siya. Distracted ako kay Clarissa lalo na nang magdaan ng maraming araw. Napapansin kong parang may kakaibang sakit na iniinda sina inay at itay pero mas malala sa nanay ko. Nahihirapan na siyang pumasok sa eskwelahan. Si itay naman medyo nahihirapan na ring mag-drive. Kitang-kita ko na ang mga bukol sa katawan na tumubo sa balat ni inay, samantalang kay itay ay pangangati naman ng balat hanggang sa nagkasugat na siya dahil sa kate. Ano bang nangyayari sa atin, Han? Saan ba natin nakuhang mga sakit na ito? Allergies ba ito? Hindi ko rin alam Sobrang kati na nga ng buong katawan ko. Namumula na ang balat ko, ang daming bukol, para akong naengkanto sa lagay na ito. Ang hirap ng mamasada sa ganitong kalagayan. Nagpatingin na tayo sa doktor at nakainom na rin ng gamot pero wala pa ring epekto. Oo nga nalilito na ako kung anong nangyayari sa atin. Para tayong nakulam. Teka, kulam? Mahabaging langit. Tama ka. Mukhang nakulam nga yata tayo. Sino kaya may gawa nito sa atin? At saka bakit niya tayo kinukulam? Hindi kaya si Clarissa, Han? Si Clarissa? Ang batang yun? Bakit naman tayo kukulamin noon wala naman tayong ginagawa sa kanya?
Ewan ko, hindi ko alam. Wala akong ibang maisip eh. Wala naman akong kaaway. Ikaw ba meron? Abay lalong wala akong kaaway o kahit kasamaan lang ng loob. Mabait at mapagkumbaba kaya akong tao. Anong wala? Anong tawag mo doon sa tsuhin kung kasigawan mo noong reunion? Oo nga pala no. Pero siya lang naman. At saka hindi naman mangkukulam ang lahi mo Hindi nga, pero malay natin. Baka pinakulam ka niya. Di pinagbibintangan mo na ngayon na sarili mong tsuhin. Hindi naman sa ganon. Ano lang kasi. Ay, ewan. Wala talaga akong maisip na ibang taong may galit sa atin eh. Habang nag-uusap sina Inay at Itay, ay nagtatago lang ako sa gilid para hindi nila ako makita. May ideya na sila kung ano ang nangyayari sa kanila. Kaya nilakasan ko na ang aking kalooban na lumapit kay Clarissa. Kung kailangan kong lumuhod sa harapan niya para itigil na niya ang pangkukulam niya sa mga magulang ko, gagawin ko yun. Hinanap ko na nga siya sa eskwelahan. Buti na lang talaga, nakita ko siya kagad kaya hindi na ako nagsayang pa ng oras. Sinabi ko kagad kung ano ang gusto kong mangyari. Sa tingin mo ba'y titigil ako ng kulam ng walang kapalit, Sabel? Ano bang gusto mong kapalit, Clarissa? Sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko yon. Ano bang kailangan mo? Hindi ano, kundi sino. Si Kent ang kailangan ko. Pero Clarissa, ibibigay mo siya sa akin o papatayin ko ng dahan-dahan ang mga magulang mo? Pagkatapos nun, isusunod ko naman ang mga kamag-anak at mga mahal mo sa buhay tsaka kita babalingan. Ako na lang, Clarissa. Ako naman ang kalaban mo eh. Huwag mo nang damay ang mga mahal ko sa buhay. Kaya nga silang inuna ko kasi alam kong masasaktan ka kapag makita mo silang magdusa dahil sa sakit. Patikim pa lang yan, Sabel. Hindi ko pa masyadong nilalakasan ang kapangyarihan ko. Tsaka, tinutulungan naman ako ni Inay na mortal na kaaway ng nanay mo dati. Wala akong pakialam sa kwento ng mga magulang natin. Ang sa akin lang naman sana tigilan mo na sila. Nakikiusap ako sa'yo, Clarissa. Maawa ka naman. Awa? Ano yan? Nakakain ba yan? Isa lang ang kondisyon ko, Sabel. Ipaubaya mo sa akin si Kent at tulungan mo kong ibigay sa kanya ang gayuma o mamamatay ang mga magulang mo at madadamay ang buong angkan nyo. Pumili ka lang, Sabel. Napaiyak na lang ako dahil sa labis na pagkadismaya at takot na naramdaman ko. Parang nawalan ako ng lakas dahil doon. Kinailangan kong mamili sa pagitan ng mga taong parehong mahal ko. Kung pipiliin ko si Kent, mapapahamak sina Inay at Itay at ang angkan ko, pati na rin ako. Kung pipiliin ko naman sila, si Kent naman ang mawawala sa akin. Hindi nga siya mapapahamak pero mawawala naman siya sa kanyang sarili dahil mabubulag siya sa gayuma ni Clarissa. Hindi ko na tuloy malaman kung ano ang dapat kong gawin. Wala rin akong sapat na lakas ng loob para sabihin sa aking mga magulang ang tungkol sa problema kong yun. Lalong-lalo na kay Kent kaya sinarili ko na lamang ang lahat. Nagdaan ng ilang araw, nagulat ako nang nilinaw na ni Kent sa akin ang lahat. Ayaw niya raw ng malabong bagay-bagay kaya nilinaw niya sa akin kung anong ginagawa niya. Magmula ngayon, liligawan na kita ng formal, Sabel ha. Hindi mo na ako basta kaibigan lang, kundi manliligaw na. Ha? Talaga? Oo, sana naman huwag kang maiilang sa akin. Ituring mo pa rin ako kung paano mo ako tinuring dati. Ikaw ang bahala. Sige. Pero kung gusto mong tuldukan ng pagkakaibigan natin para hindi na malito kung anong gagawin ko, ayos lang din sa akin yun. Purong manliligaw at nililigawan ng relasyon nating dalawa. Pwede rin yun. Talaga? Sigurado ka? Oo naman. O sige, kahit ano. Basta wag mo lang akong layuan ha. Oo, Kent. Teka, ayos ka lang ba? Kanina ko pa napapansing parang wala ka sa sarili mo eh. Tapos, nauutal ka pa. Ha? Wala. Ayos lang ako. Sigurado ka dyan? Para kasing may dinadala kang problema eh. Kung ano man yan, sabihin mo na sa akin. Baka makatulong ako. Hindi, wala akong problema. Ayos lang talaga ako. Kinulit pa ako ng kinulit ni Kent pero sinikap ko pa ring itago sa kanya ang totoo. Wala akong balak na sabihin sa kanya ang tungkol sa usapan namin ni Clarissa.
Binigyan ko nga ng sapat na oras ang sarili ko para makapagdesisyon. Pinag-isipan kong mabuti kung sino ang pipiliin kong iligtas. Kung minsan nga ay nakakalimutan ko ng kumain kasi isip lang ako ng isip. Sumasakit na nga ang utak ko kahit aminado kong wala ko noon. Hanggang sa napahinto na lang ako nang may mabuong desisyon sa aking isipan. Alam kong sobrang hirap nitong gagawin ko pero wala akong nakikitang mas tama pa sa desisyon na ito. Matatapos na ang isang bagay na hindi pa nga namin nasisimulan. Kailangan kong isakripisyo si Kent para sa kaligtasan ng aking mga magulang at ng mga angkan ko. Wala na akong pakialam sa aking sarili. Pero kahit na ganoon, umaasa pa rin ako na hindi tatabla ng gayuma ni Clarissa si Kent. Ang kailangan ko lang ay gumaling si nanay at tatay mula sa kulam ng bruhang yon. Dahil sa desisyon ko, nakipagkita na nga ako ng palihim kay Clarissa. Kabadong-kabado ako na para bang sasabak ako sa isang matinding gera. Bakit ka nagpakita sa akin, Sabel? May desisyon ka na ba? Siguraduhin mo lang natutupad ka sa pangako mo, Clarissa. Pangako? Anong pangako ba yon? Umayos ka nga. Ang sabi mo titigilan mo na ang pangkukulam kina inay at itay at hindi mo idadamay ang angkan ko kapag ipinaubaya ko sa'yo si Kent. Yun nga, Sabel. Pangako ko yan sa'yo. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako nambabali ng pangako. May prinsipyo at paninindigan din naman ako, ano? Hindi ko alam kung anong prinsipyo at paninindigan ang tinutukoy mo. Pero sige, handa na ako. Anong gagawin ko para sa'yo? Mahusay, Sabel. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Huwag ka nang maraming tanong. Sumama ka na lang. Kahit labag man sa aking kalooban, sumama na lang din ako. May kinuha siya sa bag niya na malaking jacket na may hoodie at ipinasuot niya sa akin yon. Binigyan niya rin ako ng face mask at malaking sunglasses. Isuot ko raw ang lahat ng yon para walang makakakilala sa akin na kasama siya. Ibang klase rin pala mag-ingat ang babaeng yun. Dinala niya ako sa karinderya nila. Yung sinabi niya noong nakaraan kung saan niya inihanda ang sorpresa niya para kay Kent. Nagpalinga-linga ako sa paligid at wala naman akong nakitang kakaiba. Ordinaryong karinderya lang din. Pinaghintay muna ako ni Clarissa roon dahil may kukunin lang daw siya sa pribadong silid nila. Wala naman akong nagawa kundi maghintay na lang din. Napakunot na lang ako ng aking noo habang tinititigan ko ang mga taong kumakain doon. Siguradong wala silang kamalay-malay na pamilya ng mangkukulam at manggagayuma ang may-ari ng karinderyang kinakainan nila. Maya-maya pa, lumabas na nga si Clarissa. May dala siyang isang maliit na lunchbox na may lamang kakanin. Napakunot kagad ang aking noo nang makita ko yon. Ibigay mo yan kay Kent ngayon. Siguraduhin mong kakainin niya yan, ha? May gayuma ito, tama ba? Malamang, Sabel. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi pa rin tumatalab kay Kent ang unang gayuma na binigay ko sa kanya eh. Mukhang kinain naman niya ang mga cupcake na yon. Kaya nilakasan ko palalo ang gayuma na yan. Sigurado akong tatalab na yan ngayon. Ang sama mo, Clarissa! Huwag ka nang magsalita pa. Umalis ka na lang at ibigay mo na sa kanya yan. Wala na kaming pasok sa araw na ito, kaya dito lang ako sa karinderya. Umalis ako roon sa karinderya nang hindi nagpapaalam kay Clarissa. Dumiretso ko sa bahay nila Kent at walang masidlan sa kabang nararamdaman ko noong mga sandaling yun. May pagdadalawang isip pa rin kung ibibigay ko ba yun sa kanya o itatapon ko na lang. Pero wala pa rin eh. Natakot pa rin ako na mapahamak ang buhay ng mga magulang ko. Kaya tumuloy pa rin ako sa bahay nila Kent. Para bang sinaksak ang aking puso sa pananakit noon, ni hindi ko siya kayang tignan sa kanyang mga mata noong pinagbuksan niya na ako ng pinto. Oh, Sabel, nandito ka pala. Tuloy ka. Hindi na Kent. Nagpunta lang ako rito para ibigay sa itong kakanin. Talaga? Naku, siguradong masarap yan. Ikaw ba gumawa niyan? Oo, niluto ko. Sana magustuhan mo. Siyempre naman. Salamat dito ha. Oo, mauna na ako Uuwi ka na? Dito ka na lang muna. Para sabay na tayong papasok sa eskwelahan mamayang 5:00. Hindi na, marami pa kasi kung aasikasuhin sa bahay eh. Sige ha, kainin mo yan. Aalis na ako.
Nang makatalikod na nga ako sa kanya, hindi ko na lang namalayan ang pagtulo ng ilang butil ng aking luha. Basta naramdaman ko na lang na namamasana ang mga mata ko. Binilisan ko ang aking paghakbang palayo roon. Kasi kung hindi, baka mabaliw ako at bigla kong bawiin ang kakanin na yon tsaka ipagtapat sa kanya ang katotohanan. Hindi ko naman pwedeng gawin yon dahil baka mawala sa akin sina inay at itay. Kaya tinatagan ko na lang ang aking kalooban. Yun lang ang tanging magagawa ko. Kinaumagahan, hindi na ako mapalagay. Hindi ko pinapansin si Kent noong gabi sa eskwelahan pagkatapos kong ibigay sa kanya ang kakanin na yon. Kinukulit niya ako pero iniiwasan ko siya kasi nilalamon ako ng konsensya ko. Makalipas ang ilang araw, akala ko aayon sa plano ang lahat pero nagulat na lang ako sa mga sumunod na pangyayari. Ang bilis bumaligtad ng sitwasyon. Bigla akong kinausap ng masinsinan ni Kent. Kabadong-kabado na ako. Sabel, may dapat ka bang sabihin sa akin? Ha? Wala naman. Bakit? Nitong nakaraang araw, napapansin ko may kakaiba sa kinikilos mo. Kaya inalam ko na mag-isa. Ha? Inalam? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako makapaniwalang nagawa mo sa akin to, Sabel. Nagawa ang alin? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam ko na ang totoo. Ano bang sinasabi mo dyan, Kent? Hindi kita maintindihan. Magsabi ka na ng totoo. Anong totoo bang sinasabi mo? Si Clarissa, alam ko na ang plano niyong dalawa laban sa akin. Bakit mo to nagawa sa akin, Sabel? Paano mo nagawa to? Kent, makinig ka muna sa akin. Magpapaliwanag ako. Makikinig ako kaya magsalita ka na. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit nagawa mo kung ipagayuma kay Clarissa. Hindi ko maintindihan, Sabel. Hindi ko maintindihan. Papatayin niya sa kulam ang mga magulang ko kung hindi kanya makukuha, Kent. Ano? Naipit ako sa sitwasyon eh. Mangkukulam si Clarissa, Kent. Mangkukulam ang buong pamilya niya. Paano na ngayon? Kinulam niya sina inay at itay. Nanganganib ngayon ang buhay nila. Natatakot akong mawala sila sa akin eh. Ang sabi ni Clarissa, kung hindi ko siya tutulungan na makuha ka, papatayin niya sa kulam ang mga magulang ko at idadamay niya rin ang buo kong angkan. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang bagay na ito? Dahil hindi mo naman kailangang malaman pa. Ayokong may maski isang mapahamak sa inyo. Kung pwede nga lang ako na lang ang sakta ni Clarissa eh. Kaso hindi. Gusto ka niya, Kent. Gusto ka niyang mapa sa kanya. Kaya gumamit siya ng gayuma para makuha ka niya. Ganun kanya kagusto. At ikaw, hindi? Ano bang laban ko sa isang mangkukulam at manggagayuma na kagaya niya? Sabel naman, pinili mong iligtas ang angkan mo na umalipusta sa pagkatao ng tatay mo. Hindi lang naman silang pinag-uusapan dito eh. Mga magulang ko rin. Hindi ko kakayaning mapahamak sila ng dahil sa akin. Kaya nagawa mo akong isakripisyo para mailigtas mo sila? Ano bang dapat kong gawin ha? Hayaang mamatay sina inay at itay dahil sa kulam ni Clarissa? Hindi sa ganon, Sabel. Ayoko rin naman mapahamak ang inay at itay mo. Ang akin lang naman, sana sinabihan mo ko. Sana dalawa tayong humarap sa baliw na bruhang yun. Hindi yung mag-isa kang nahihirapan. Patawarin mo ako. Patawad, Kent. Mabuti na lang talaga. At hindi ko kinain ang kakanin na binigay mo. Ha? Hindi mo kinain? Oo, matagal na akong naghihinala sa kinikilos mo. Kaya sinundan kita nung araw na yon. Nakita kong magkasama kayo ni Clarissa. Kahit balutin mo pa ang buong katawan mo, makikilala at makikilala pa rin kita, Sabel. Hindi ko man narinig ang lahat ng usapan nyo, pero nakita ko ang ginagawa nyo. Kung ganun, hindi mo nakain ang gayuma niya? Hindi, tinapong ko ang kakanin na yon. Nagkunwari lang akong masaya nun para hindi mo rin ako mahalata. Kinumpirma ko muna kay Clarissa kung ano ba talagang ginagawa niya. Mabuti na lang at umamin din ang lokalokong yun. Nag-usap kami. Kung ganun, alam mo na ang lahat? Oo, alam ko na. Nandito lang ako dahil gusto ko rin marinig ang paliwanag mo. Pasensya na, hindi ko alam ang tungkol sa nangyari sa mga magulang mo. Ako dapat ang humingi ng pasensya sa'yo eh. Tama na yan. Nasaktan lang ako pero hindi ako galit sa'yo. Doon ako kay Clarissa galit na galit. Ay, ang mabuti pa,
kausapin muna natin ang inay at itay mo. Alam na ba nila ang tungkol dito? Hindi pa. Natatakot ako eh. Oh, kita mo na? Tara, manghingi tayo ng tulong sa kanila. Kailangan mapigilan natin ang Clarisang yun. Natatakot pa rin ako pero nang hawakan ni Kent ang aking kamay, parang nabawasan ang dinadala kong pag-aalala. Hindi ako nag-aalala na baka magalit sina inay at itay sa akin dahil sa ginawa ko. Ang pinag-aalala ko ay baka lumala ang kondisyon nila dahil siguradong galit na si Clarissa ngayon dahil pumalpak ang plano niya. Nag-tricycle na kami ni Kent. Pagdating namin sa bahay, nagtataka si itay kung bakit seryosong-seryoso raw ang mukha namin. Wala pa si inay kasi nasa eskwelahan pa. 4:00 pa ang uwi niya. Gaya ng inaasahan, gulat na gulat din si itay sa nangyari. Tsaka lang niya nalaman ang tungkol sa pagbabanta ni Clarissa sa buhay naming lahat. Siyempre, nagalit din si itay pero nahihirapan nga lang siyang ilabas yun kasi medyo lumalala na nga ang kondisyon niya dahil sa kulam. Si Kent naman, nagulat din siya nang makita niya ang kalagayan ng tatay ko. Makalipas ang ilang oras, dumating na si inay. Balot na balot ang buong katawan niya para hindi makita ang bukol-bukol. Mabuti na lang talaga at walang bukol sa mukha ni inay maging sa kanyang leeg. Nagulat din si inay nang ikwento ni itay sa kanya ang lahat ng nangyari. Galit siya, galit na galit. Tsaka nabanggit ni inay na manang-mana raw si Clarissa sa nanay niya. Yun pala, may kwento nga talaga sila sa nakaraan. Minsan na rin daw inagaw ng nanay ni Clarissa ang tatay ko gamit ang gayuma at kulam. Hindi ako makapaniwalang naranasan ko ang naranasan ni inay sa pamilyang yun. Wala tayong laban sa kulam nila, anak. Masyadong malakas ang mga demonyitang yan. Kung ganun, ano pong gagawin natin? Kung ako lang, talagang dadaanin ko sa dahas ang mga mangkukulam na yan. Ayan ka na naman sa pagiging marahas mo eh. Lalo lang lumalala ang sitwasyon kung dadaanin natin sila sa dahas. Ang mabuti pa, daanin muna sa mahinahong usapan. At paano kung hindi yun gumana? Daanin sa legal na paraan. Sa tingin mo ba gagana yan? Hindi nga natin sila naipakulong dati eh. Basta, kausapin na muna natin sila at magmakaawa tayong itigil na nila ito. Tayo pa talaga ang magmamakaawa sa kanila. Sila na nga itong may malaking kasalanan sa atin eh. Inay, wag po tayong magmataas. Kaya ko naman pong gawin yon para sa inyo ni itay eh. Wag na po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala rito. Anong ikaw ang bahala? Kasama mo ko. Ikaw talagang babae ka. Sasama kami ng tatay mo, anak. Wag na po. Hindi nyo pa kakayanin yon, lalo na't nahihirapan pa kayo sa kondisyon nyo. Dito lang po kayo sa bahay ninyo. At kami na lang ni Isabel ang bahala rito. Sigurado ka ba, iho? Opo. Inihanda muna namin ni Kent ang aming sarili bago namin haharapin si Clarissa. Kung ordinaryong tao lang sana ang babaeng yon, hindi sana kami matatakot sa kanya. Kaya lang, mangkukulam nga siya kaya kailangan naming mag-ingat sa kanya. Kahit galit kami kay Clarissa, hindi naman pwedeng ipakita yun sa kanya. Dapat mahinahon lang kami at hanggat maaari ay magpakumbaba para hindi siya lalong magalit sa amin. Wala kasi kaming laban doon eh. Isang araw ang nagdaan nang magpunta na kami ni Kent sa bahay nila Clarissa. Nahirapan kaming mahanap yon kasi masyadong malayo at wala sila masyadong kapitbahay. May iilan lang pero mukhang kaanak lang nila ang mga yon. Pagdating namin doon, gulat na gulat nga siya at parang gusto niya na kagad manakal. Kayo, anong ginagawa niyo rito? Magandang araw, Clarissa. Anong maganda sa araw, Sabel? Sinira na nga ang araw ko. Lalo niyo pang sinisira pagpunta niyo rito. Pasensya na. Gusto ka lang kasi naming makausap eh. Talaga? Abay, ayos yan. Pupuntahan ko dapat kayong dalawa pero kayo na mismo ang nagdala ng sarili niyo rito. Sinong mag-aakalang hinuhukay niyo ng sarili niyong libingan? Clarissa, hindi kami naparito para manggulo. Nandito kami para... Tumahimik ka, Kent. Hindi ikaw ang kausap ko. Hayaan mo kaming magtuos nitong kaibigan mo. Nag-traitor sa akin ang babaeng ito, kaya magbabayad siya sa akin ngayon. Bakit? Anong gagawin mo kay Isabel? Maghintay ka lang. Masyado kang atat eh. Sisiguraduhin ko lang na magiging akin ka, Kent. Magiging akin ka at makakalimutan mo ang babaeng yan.
Clarissa, nakikiusap ako sa'yo. Pabayaan mo na kami ni Isabel. Itigil mo na rin ang pangkukulam mo sa mga magulang niya. Maawa ka naman. Hindi! Pinaglaruan niyo ang damdamin ko kaya magbabayad kayo! Hindi ako papayag na hindi kita makuha, Kent! Pero mahal ko si Isabel, Clarissa. Kung totoong mahal mo ko, hayaan mo ako sumaya sa piling ng babaeng mahal ko. Ah, ganun ba? Talagang pinipilit mo akong gawin ito, ha? Ganito na lang. Kung talagang hindi ka na magiging akin, pues hindi ka rin magiging kay Isabel. Hindi ka magiging pag-aari ng sino man. Bakit, Clarissa? Ano na naman ang binabalak mong gawin? Manood ka, Isabel. Mga kuya, labas! Kayo nang bahala sa dalawang ito! Kumunot ng husto ang aking noo nang tinawag ni Clarissa ang sinasabi niyang mga kuya niya. Agad rin akong napakapit sa braso ni Kent nang makita kong may 4 na lalaking lumabas mula sa bahay nila. Malalaki ang katawan ng mga yon. Hindi sila mukhang mga adik pero masasama naman ang aura. Hindi na nakapagtatakang may lahi nga silang mangkukulam. Napaatras kami ni Kent. Hinila ko ng isang lalaki at sinundan pa ng isa. Hinawakan nila ako at bahagyang inilayo kay Kent kaya nagsisisigaw ako. Pilit naman akong inaabot ni Kent hanggang sa nagkagulo na nga kami roon. Isabel! Bitawan niyo siya! Ano ba? Kent! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Pagbugin niyo na ang lalaking yan. Sirain niyo ang pagmumukha niya. Yang babae ring yan, pagsawaan niyo siya hanggat gusto niyo. Kayo nang bahala sa kanya, mga kuya. Manonood lang ako rito. Ano? Seryoso ko ba dyan, Clarissa? Nababaliw ka na ba? Simulan niyo na! Para na akong inaatake sa matinding kaba. Sinimulan na nga nilang bugbugin si Kent kaya sigaw na ako ng sigaw kada natatamaan siya. Umiilag naman si Kent pero 2 ang kalaban niya at malalaki pa ang katawan nila. Hindi naman ako makatulong lalo na't hinahawakan din ng 2 lalaki ang magkabilang kamay ko. Nagpupumiglas lang ako habang sumisigaw. Nagmamakaawang tumigil na sila dahil dumudugo na ang ilong ni Kent. Makalipas ang ilang minuto nilang pambubugbog sa kanya, bagsak na nga sa lupa si Kent. Hinang-hina na siya kaya napaiyak na lang ako nang wala sa oras habang patuloy na tinatawag ang pangalan niya. Pagkatapos nun, ako naman ang binalingan ng mga lalaking yon kaya nataranta ako. Magaling! Ngayon, pwede nyo nang pagsawaan ang katawan ng Isabel na yan. Ha? Ano? Huwag niyo siyang sasaktan, pakiusap. Clarissa, huwag mong gawin to. Pinilit mo akong gawin ito, Kent. Kung pumayag ka lang sana na maging akin ka, hindi sana mapapahamak yung babaeng yan ngayon. Kung yun lang ang kailangan mo, sige. Papayag na ako. Gamitan mo na ako ng kung ano mang kapangyarihan mong itim. Hindi! Ano ka ba naman, Kent? Hindi mo kailangan gawin ito! Basta, palayain mo lang si Isabel at tigilan mo na ang kulam sa mga magulang niya. Tumigil ka, Kent! Hindi ako papayag! Hindi rin ako papayag na mapahamak ka, Isabel. Mahal na mahal kita. Ang buong akala ko, doon na tuluyang masisira ang lahat. Humahagulgol na nga ako ng iyak. Akala ko ay lalong magagalit si Clarissa pero nagulat na lang ako nang bigla siyang tumayo at pinatigil ang mga kuya niya. Nakatayo lang siya ng ilang segundo roon bago niya kami nilapitan at isa-isang tinapunan ng tingin. Nakikita ko sa mga mata ni Clarissa ang magkahalong sakit, galit at awa. Wala siyang ibang sinabi kundi ang mga katagang, "Umuwi na nga kayo! Mga buwisit kayo!" Nagulat ako. Nagulat din si Kent. Walang pasabing tumalikod si Clarissa sa amin at pumasok sa bahay nila. Sumunod naman sa kanyang mga kuya niya raw. Nakita ko ring nanonood lang sa amin ng mga magulang niya. Ayoko nang magtagal pa roon kaya inakay ko na nga si Kent. Sinikap niya namang makatayo. Inalalayan ko siya sa paglalakad hanggang sa makauwi kami sa amin. Hindi ko maintindihan sa umpisa kung anong ibig sabihin ng biglaang pagtigil ni Clarissa pero habang lumilipas ang ilang araw at linggo, naiintindihan ko na. Nagpaubaya siya. Hindi man sa salita, ngunit nakikita ko sa gawa. Tinigilan niya na nga kami ni Kent at unti-unti na ring gumagaling ang kulam ni na Inay at Itay.
nabalitaan ko ring lumipat na raw ng paaralan si Clarissa kaya naging payapa na ang buhay namin. Ang bilis ng pangyayari, hindi na nga ako nagsayang pa ng panahon. Sinagot ko na si Kent, naging opisyal na kaming magkasintahan. Grabe, hindi ako makapaniwalang naranasan natin ang lahat ng yon, mahal. Oo nga mahal, ang lala nun, akala ko'y mawawala ka na sa'kin. Ako rin eh. Buti na lang biglang nagbago ang takbo ng utak ni Clarissa. Oo, mahal. Kaya sana may nakuha tayong aral sa pangyayaring yan. Huwag nating sarilinin ang problema natin. Mas okay yung sinasabi natin sa mga taong pinagkakatiwalaan natin para may karamay tayo. Oo nga para na rin may kasama tayong magdesisyon at maiwasang gawin ng mga maling bagay. Sinarili ko kasi ang problema ko kaya ayun tuloy, nagdesisyon ako ng ako lang at maling desisyon pa ang kinalabasan. Muntik ko na ring ipahamak ang buhay mo. Ayos lang yon, mahal. Ang mahalaga, may natutunan tayo sa pangyayaring yon. Sa susunod, magagawa na nating iwasan yon. Tama ka, mahal. Ang pangyayaring yon ang hindi ko makakalimutang karanasan sa aking buhay. Nagawa kong isakripisyo ang buhay ng taong pinakamamahal ko kapalit ng kaligtasan ng 100 katao. Hindi literal na 100 kundi buhay ng aking ina, ama at mga kamag-anak. Nagdesisyon ako nang hindi ko pinag-iisipan ng mabuti kaya pumalpak ako sa bandang huli. Kaya yun ang aral na natutunan ko mula sa karanasan na ito. Marami tayong pwedeng maging kaagapay at hindi natin kailangan sarilinin ang mga suliranin sa buhay. Tandaan po natin na nandyan pa rin ang may kapal na handang makinig at tumulong sa atin. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload natin ng walang shoutout. Shoutout po kay Ma'am Jenny Abadjano, kay Miracle of Love, kay Supladang Pasaway na magbe-birthday ngayong August 22. Happy birthday po, Ma'am. Kay Ma'am Arlisa Valera from Saudi Arabia, kay Jasmine Ali, kay Ma'am Early Joy Fernandez, at sa mga kamag-anak niyang sina Real Joy, Esther Joy Fernandez, at sa dalawa niyang anak na sina Princess Joyce, Tristan Guzmo, hello po sa inyo, kay Lynn Smith Boss, kay Josa Salinas, kay Rochelle Duldulao from Isabela, kay Sir Marco Nanes at kina Ate Auring, Minda, Ne, Kuya Dennis J. Onad at sa mga boss niyang sina Kuya Ruel at Ate Mirna. Hello din po kay Ma'am Mary Jane Lozano, kay Zane Axel Ranada, kay Ma'am Jacqueline Dagok, kay Ma'am Maridien Blancha at shoutout din po kay Ma'am Lovely Rose Padernal Macaulay, kay Ma'am Mary Jane Esmero, kay Ma'am Lorna Belmonte, kay Ma'am Nancy Makasakit, kay April May at sa mga employees po ng Darren Sabcon, kay Ma'am Jeneline Pajarito, kay Ma'am Eileen De Guzman, kay Ma'am Melanie Salvador at sa mga regular listeners po natin na sina Ma'am Abigail, Ma'am Filipina Palsario, Sir Francisco Neng, Ma'am Grace Sementera, Ate Aya, Jonah Halog, Ma'am Honey Austria, Chris Gel Mamado, Ma'am Martina Angdasan, kay Ma'am Lurian Vitalicio, Ma'am Alma Flores, Ma'am Emma Bufete, Ma'am Puresa Tagiwalo, kay Sir Lance, kay Sir George Ativo at sa anak niyang magbe-birthday ngayong August 25. Happy birthday! Kay Rubilin Eneria at sa Eneria family, kay Ma'am Rosalina Bogayon at kay Ma'am Basanta Mila. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa kwento nating ito. Abangan po ninyo ang mga susunod pa nating stories at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para din po mabilis nyong makikita kung may bagong upload tayo, i-hit nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin. Goal po natin ay maka 100k subscribers po tayo, kaya aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.